Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring bubulabog sa iyong kaisipan at karanasang hindi malilimutan. Ako po si Kuya Chico at ngayong gabi ay sama-sama nating pakinggan ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Halloween special ng Drive Me Crazy, The Spooky Edition. Yay! So, yun na nga guys. Welcome sa third and sad to say, final night ng 3-day special nitong Halloween special nga, no? Ang Spooky Edition. Spooky. Do you feel spooky? So, ito na nga yun, no? Ang bilis na, grabe, no? 3 araw, pero parang dumaan lang yung first day, second day. And now we are down to the final day, no? Or final night nga. So, just like yesterday at nung isang araw, ganun pa rin. Magkakatakutan na naman ulit tayo. Kasama ako, the Monarch of Philippine Radio, your humbleness. Ako si Kuya Chico. Your favorite DJ. So, babati ako ng magandang gabi sa lahat ng mga may ikinakatakot ngayon, no? Ano bang ikinakatakot mo? Ang gumising sa isang araw na hindi ka na mahal? Oh, nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Paggising niya, no? Naniniwala ba kayo doon? Yung mga bisita ko ngayon, do you guys believe na pwedeng mangyari yun? Gigising isang araw, yung partner mo, yung mahal mo, tapos hindi ka na mahal? Naniniwala kayo doon? Ako, hindi ako naniniwala doon. Diba? Nakakatakot siya, pero hindi ako naniniwala. Merong dahilan yun. Hindi pwedeng, gigising ka lang. Kunyari, kahapon, mahal na mahal, diba? Mahal na mahal ka, tapos kinabukasan, hindi na. Oh, come on. You must be kidding. Like, I mean, hello? Just... diba? Kayo ba, saan ba kayo natatakot? Ano bang ikinakatakot ninyo? Isa pang nakakatakot, yung nangako sa'yo magbabayad ngayon. Tapos sasabihin, ay, naku, pasensya ka na, pre, something came up. Wow, something came up! Sumusyal. para lang tumakbo sa obligasyon. Diba? Something came up. Lagi na lang ginagamit yung something came up na yan para lang pang-alibay, no? Ay, nako. Sabi ni Dar, nakakatakot talaga pag may biglang malaking spooky. Ay, nakakatakot talaga. Ako takot akong makakita. No! As in, no! Ekis! It's an ekis. Ano to? Sabi ni Lonzo, pinapasa, Kuya Chico, dun ako natatakot. Pinapaasa. Oo, no, hello po sa mga paasa dyan. No? Ba't di ba may mga taong mga paasa kasi, nakakatakot? Ewan ko. Isa pang nakakatakot, yung mga akala mo okay kasi kaharap ka. Pero pagka nasa likuran mo na, masarap na. Charat! Masarap na kasi nagluluto siya sa harapan nyo. Para naman kayong mga just like, ano ba yun? Spooky nga, bakit ba? Dapat ang vibe nakakatakot. Ba't ganyan kayo? Di ba? Sabi dito,
Sabi dito ni ni Leloch ba to? Lelok. Sabi niya, ang landi nyo po. Sorry. Sorry akin. Ay, nako. Sabi ni Marv Bautista, sabi niya, no. Sa akin na nakakatakot talaga yung inutang pa yung 5, Kuya Chico. Oo, no. Nagsabi pa, utang 5 mo. Sabi, pabati sa pagbumuka ni na Lons Bautista, Karen Bero, and Tijan Kerol Hico na idol ka. Wag, no. Just... Ay, nako. Sabi ni Rhea Aria, wala na, di na ako natatakot. Malandi ka pa rin, sabi niya. Hindi pa nga simula. Ito pa lang, simula pa lang tayo. 6:28. So again, no, paki-share na po ang ating live na makikita sa Energy FM 106.7 Facebook page. Habang si Sheena, nakikita ko dito. Parang spooky. Alis ka na, Bob? Alis ka na? Good luck, ha. Ito pa isang nakakatakot. Yung traffic, di ba? Kapag lalo pa ngayon Friday at saka weekend, di ba? So may mga mag-uuwian sa mga kanya-kanyang probinsya. I think maraming babiyahe ngayon. Actually, isa kami doon. Mamaya may biyahe kami patungong Camarines Sur sa Naga. So sana hindi naman kami sobrang maipit. Dahil magpupunit ako ng brief talaga. Ako lang yung magdadrive kasi wala akong kapalitan ngayon, ha. Siyempre Thunders naman yung kasama ko, so wala nang, ako lang din talaga. So hello po sa mga babiyahe mamaya. Sana hindi tayo abutan ng spooking traffic. Ay nako. Sabi ni Ben, takot akong hindi na naman makatulog sa mga kwentong hatid mo ngayong gabi, Monarch. Huy, ang bastos na. Andog. Hindi ko pwedeng basahin to. Kagabi pa daw. Ay, yung mga magsi-CR dyan, ha. Hindi naman nakakatakot. Grabe naman kayo. Kayo lang naman ang... Kasi may mga nababasa ako mga comment. Minsan nagpe-PM pa. Sabi niya, grabe. Nagmamaneho ko mag-isa. Hindi naman ako, matapang naman akong tao, pero nung napakinggan ko yung kwentong binabasa mo, feeling ko kasama ko sa sasakyan. Ay nako, alam nyo kung ano bang nakakatakot? Yung mga pangako ng mga nangangampanya ngayon. Yan ang nakakatakot, ha? Pangako, pagkatapos pag-aansa na wala na, hindi mo na mahanap, hindi mo na alam kung nasan sila. Ay, sorry. Spooky pala. Sorry, hindi pala. Sorry. Kakalma ako. Sorry. Nakakatakot, di ba? Aroy naman talaga. Sabi ni Brian, kumusta ang traffic sa SLEX? Well, kanina nung yung volume nung sasakyan, madami kanina nung papunta ako dito. Nagigets ko naman kasi nga, bumabiyahe na yung iba. Papunta sa kung saan-saang probinsya. Sabi ni Pedro Barbosa Jr., matapang ako. Matapang naman ako, pero mas nakakatakot pag nawala ka sa piling ko. Ay. Sabi ni Nelson, Kuya Chicks, todo bukas na yung ilaw namin dito sa kwarto ko para bawas spooky. Alam mo, kahit buksan mo yan lahat, kukurap yan mamaya. Ano ba? Sino ba yung maingay na yan? Char. Ano to? Sabi, Bekenemen, mabasa yung entry namin, Kuya Chicks. Malalaman natin yan,
Sabi ni Mart, hopefully next year mas mahaba gaya ng 1 hour kada stretch. Wala eh. Siyempre, we have to work within our working hours. Working hours. Ganun talaga, may mga limitations. Sabi dito, boss, mangayo unta. Ano yun? Ano sabi no? Boss, mangayo unta ko, tiksmit. Bakit may naghahanap ng tiksmit? Andyan siya sa live. Spooky. Spooky. Nagbigay talaga siya ng number. Ano ba to? Kuya, hindi mo ba nagigits yung show? Hindi to bigayan ng number. Aroy. Wala na. Nakakatakot nga dapat eh. Anyway. Sabi ni 11 de Disyembre. December. Nakakatakot po yung mga nangungumusta sa tulad naming OFW. Oo, no. Yung mga bigla-bigla na lang susulpot para mangumusta. Pero ending, hindi naman talaga nangungumusta. May nod, no? Anyway. Sige na nga. 6:34. Simulan natin ang spookyhan. Sabi ni Kois Ryan, hihingi daw. Oo nga, nagets ko na, Kois. Nanghihingi siya ng text mate. Ito na, ang ating spooky story. Number 1. Spooky. Magandang gabi, Kuya Chicks. Isishare ko lang ang isa sa mga spooky experience ko. Nangyari ito way back 2011. Nasa third year college ako noon at nursing ang course ko. Maliit lang ang classroom namin at walang bintana. Ang pintuan lang ang may maliit na bintana na kung saan ay pwede kang makasilip kung sino ang tao sa loob ng kwarto. Lunch break namin nun at naghihintay na lang kami ng next subject namin. Yung ibang kaklase namin ay nagre-review at ang iba naman ay nagkikwentuhan. Sa panahong yun ay nauuso pa ang commercial ng Cornetto. Wow, may commercial pa. Yung sumasayaw, kunyari, habang iniilawan ng flashlight at sabay sabing tugs, tugs, tugs. Yung saan naaabot ang 20 pesos. Di ba yun, di ba? Saan naaabot ang 20 pesos mo? Tugs, 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 tugs. Charot. Sorry sa mga nanonood. Ginawa namin yon ng mga kaklasikong mga boys. Pinatay ang ilaw, binuksan ang flashlight ng cellphone, at pinaikot-ikot sabay tugs-tugs. Nakapwesto kami sa harap ng pinto ng classroom, mga 1 metro lang ang layo. Bigla akong bumalik sa upuan ko dahil may kukunin lang sana ako. Isa sa mga kaklase kong babae ay kinuhanan ng picture ang mga kasama kong boys. 3 picture yon sunod-sunod. Di namin alam na doon na pala ang umpisa ng kababalaghan. Diba walang langis dito? Walang oil? Kinabukasan ay dali-daling pinakita ng kaklase namin ang 3 picture na nakuhanan niya sa phone niya. Yung panguna at pangatlong picture ay normal lang.
Pero ang pangalawa ay may kakaibang imahe na lumabas. Fina-flashlightan ng kaklase ko ang isang image ng babae na walang mukha at may kalong na bata. Napansin din namin sa picture na ang suot ng babae ay nakasaya dahil sa pabilog na mala pamaypay na hugis sa may bandang banggas ng damit. Pinakita namin sa clinical instructor namin ang picture. Sabi niya ay baka daw reflection lang ng ilaw na nanggagaling sa labas ng pinto. Pero napaka-imposible naman nun kasi sobrang klaro sa picture na babae na may hawak na sanggol at nakasaya. Umabot ito hanggang sa dean ng department namin at owner ng school. Pero sinabihan kami na wag nang ipagkalat ang nasabing picture. May kwento-kwento na ang school namin ay dating sementeryo, which is totoo naman. Kasi ang katabi din ng school namin ay sementeryo din. Pinacheck ng kaklase ko sa isang paranormal expert na taga GMA para i-confirm kung totoo. Totoo nga daw talaga ang nasa picture. Pagkagabihan ay tiningnan ulit ng kaklase ko ang picture. Pero biglang na-corrupt ang pangalawang picture na kung saan nagpakita ang babae at hindi na din ma-retrieve kahit ng mga IT experts. Yun lang Kuya Chicks, maraming salamat and more power. Spooky. Taray naman ang mga koneksyon nito. May taga GMA, may IT expert. Parang kami, di ba? Doon lang sa tricycle namin pinapakita. Uy, totoo ba? Tignan nyo nga, kuya, totoo ba? Sila sa IT expert. Taray, may budget. Daming connection. So spooky ning. Sabi ni JR, required po Kuya Chico, lahat ng school sa Pinas ay dating sementeryo. Di ba nga? Bakit nga ba kasi? Kung hindi sementeryo, tapunan ng patay, ng bangkay, di ba? Na sinalvage. Di ba? Ewan ko. Pero hindi kasi natin, sa bagay, hindi naman din natin, baka nga naman din totoo. Sa amin meron dun sa lugar namin, nung bata pa lang ako, talagang maririnig mo na ang storya na yung lugar na yon, hindi ko na babanggitin kung ano, yung village or yung subdivision, yung lugar na yon ay dati daw talagang tapunan. Kaya marami daw nagpaparamdam, ganyan. Pero magpahanggang ngayon, pag nagtanong-tanong ka sa paligid, dun sa mga lumang mga nakatira dun, sabihin nila totoo naman daw. Pero bakit sa mga school, no? Parang hindi ba sila makahanap na yung school, kunyari, dating paggawa ng ice candy. Yung school kesa sementeryo, ba't ba ganun? Dahil malawak, yun ba yun? Meron nga mall, di ba? Alam nyo yan. Alam nyo yan, yung mga mall ng mga dating sementeryo. Ay naku. Siguro, feeling ko naman common knowledge na yun, no? Kahit na hindi ba, di nila, siyempre ayaw na lang nating isabihin, no? Pero medyo malapit to sa amin sa South eh. Alam nyo ba yun? Yun dun sa may amin, malapit. Yun totoo talaga dating sementeryo. Kasi bata pa lang ako, di ba? Sa SLEX. Di ba? Yung mga taga doon, alam nyo to. Isang mahabang stretch ng sementeryo yun. Tapos naging mall. Ewan ko. Pero for some reason, kumbaga kahit naman hindi ka nag-iisip na nakakatakot, ewan ko ilang beses na rin ako nakapunta doon. Dati doon pa ako uso pa yung swap, alam yung sa cellphone. Wala pang mga Android, wala pang iPhone. Swap cellphone, di ba? Yung may cellphone ka luma, tapos papapalitan mo. Hindi papapalitan, isa-swap mo. Kumbaga, most of the time magdadagdag ka ng pera, di ba?
Ganyan. Tapos mga tiyanggi-tiyanggi doon. Tapos yung sinihan, yung mga kwentong sinihan doon yung gusto kong, yung mga kwento doon na pumasok daw sila or siya, madami naman tao, normal naman, tapos biglang magbo-blackout sa sinihan. Tapos maya-maya pagbukas ng ilaw, siya na lang daw mag-isa doon. Diyos ko Lord. Huwag naman sana, naalala ko yung recently nanood ako ng sine mag-isa dito sa may Green Hills. Promise ako lang talaga, last full show. Ang oras ng screening ay 9:30 yata or alas 10. So nung una, akala ko na, hinihintay ko lang, baka may iba. Wala talaga, ako lang. Buti na lang yung pinanood ko, hindi naman nakakatakot. Ang pinanood ko tungkol sa mga aso-aso. Oo. Buti na lang. Ay, nako. Sabi ni Jude, Kuya Chicks, good evening. Madami ba nakabaon sa village nyo? Ewan ko. Kung ngayon, sa ngayon oras, hindi ko alam. Baka mamaya. Ang cool ng effects ngayon, ang dilim ng spooky mo, sabi mo. Hindi ko alam kung maraming nakabaon ngayon. Parang maaga pa. 6:44 pa lang. Ay, nako. Sabi ni Brian Starfruit, siguro dahil sa gera nung World War II. Kaya madaming sementeryo dito sa atin. Pwede din, maaari din naman. Actually, no. Ay, nako. Sabi dito ni Mark Andaya, akala ko may ginagawang iba sa loob ng sinihan. Spooky din yan. Kasi halimbawa, ako may nakita ako talaga eh. So I suspect magjowa sila, ganyan. Siguro nagliligawan, I don't know. Ang lawak naman nung area. Sa may taas, baba, ganyan. So doon ako sa taas, pero doon sa may bandang una. Ang lawak ng area. Hindi pa uso yung seat, yung may seating arrangement, 'di ba, yung pipili ka. Hindi pa uso noon yung bahala ka kung saan ka, 'di ba? Iba pa nga yung bayad sa baba, sa taas, minsan ganyan, 'di ba? So pwede kang pumuslit. Babayad mo sa baba pero nandoon ka sa taas. Nabutan ko pa yan. Ang lawak naman, pero doon sila pumwesto sa may bandang, sa pinakalikod, sa may pinakagilid. Ikaw weird, ano kayang ginagawa nila? Sabi ko, okay, nanonood lang ako, tapos bigla akong napalingon. Paglingon ko, nawawala sila. Hindi ko na sila makita, tapos mamaya paglingon ko, ando naman ulit. So parang hinihinga. Charot. Just. Ay, nako. 6:46. Mamaya ituloy natin, ratsadahin natin ang iba pang mga spooky stories. When we return, ito po ang third and final night ng spooky edition ng Drive Me Crazy. Ako po si Kuya Chico. At sa oras na to ay tayo'y magnilay-nilay. Magninilay ng mga bagay na pwede nating gawin sa ating mga kapwa na magaganda. While listening to this song, sabi niya, now listening on FM radio at live streaming. Wow. Kaso hindi magkasabay yan kasi di ba may delay yan eh. Yung live may delay ng konti. Sabi ni Nezuko, nak ng spooky. Na late ako ng pakikinig. Too stretch na pala. Ganun talaga buhay. Ay nako. Sabi, welcome back Kuya Chico. Tagal ng break. Nainip ba kayo? Ang tagal ba? Grabe. Saglit nga lang yun. Dami na nga namin na pag-usapan dito ng mga bisita. Kung saan na nga kami nakarating ng mga usapan. Hindi na namin namalayan ng oras. Kayo ba? May kasama ba kayo dyan? So ako hindi ako masyado natatakot ngayon dahil may mga kasama naman ako. Kahapon. Kagabi. So, ganito rin, madilim din yung ilaw. Parang mas madilim pa nga kahapon, kagabi. Tapos pagtingin ko dun to my left, parang ilang hakbang nandun yung
yung tech booth. Paglingon ko, wala si Rolando doon. Walang tech. Sabi ko, feeling ko ako lang mag-isa. Pero weird. Alam mo kagabi, buti na lang may kasama ko ngayon. Kagabi talaga. So habang binabasa ko yung mga story, siguro dahil nga ito naman yung pinag-uusapan, nagtatakutan. Wala halong biro. Feeling ko talaga meron dito. Meron nandito kagabi talaga. Kaya lang, anong gagawin ko? Tatakbo ba ako? Or hindi ko itutuloy? Ako nagpakanakot to. Tapos ako Pero promise, may mga pagkakataon talaga na natatakot ako sa ginagawa ko talaga. Hindi lang naman, kahit nung dati pa. Lalo, kagabi talaga. Feeling ko talaga nandito siya, oh. Sabi ko, ay, bakit naman, why naman like that? Tapos hanggang sa nagsusulat na ako ng ganyan. Nafe-feel ko pa rin. Sabi ko, no. Ewan ko, kung may mga nanonood ba kagabi na, may angking gift at nakita yun. Ganun yung feels. Baka yun bunga na lang na aking imahinasyon. Hindi ko rin sure kasi, di ba? Kasi nga, di ba, pag nagtatakutan daw, utak mo gumagawa ng paraan para lalo kang takutin. No? Ay, nako. Live pa rin tayo sa Facebook, no? Energy FM 106.7. Sabi ni Jalen dito, si Lola Kerps yun. Si Lola Kerps na nananampal ng 1,000. Tatampalin daw ng 1,000 pesos. Ha? Speaking of tunog pera, nahulaan. Tama ba? Nahulaan kanina kina Jimbo pala. So, nahulaan. Ang tunog pera kanina. Ano nga ba yung kaninang Ay, hindi. Kahapon pala nahulaan sa kanila. Ngayon, hindi nahulaan. So, si Papa Jackson at si Gandang Kara ang magpapahula ngayong gabi sa inyo. Kasi pero wag nyo na lang ding sabihin na kung gusto nyo manalo ng 1,000 at magpapahula mamaya, may mimigay silang 1,000. Yung mga clue na binigay na nila minsan daw malaki. Tapos may buhok. Minsan daw basa. Totoo naman, hindi ako nagbibiro. Yun talaga. So bahala na kayo kung ano mang maririnig nyo sa tunog pera. Yun ang mga clue, ha? Sabi ni Jan Salvador Diaz, watching live, solo lang dito sa kwarto. Pa-shout out, Kois Chico. Ako yung cancer survivor na nakikinig sa'yo habang kikimo ako sa ospital. Natatawa ako mag-isa, naka-headset lang. Sabi ng mama ko, anong nakakatawa? Since 2012 po. Since 2012 pa ako natutuwa sa pagmumukha mo. Sabi nito. Oy, maraming salamat. At I'm so glad, di ba, na ikay isa ng survivor, no? Naalala ko kasi yung joke tungkol dyan, di ba? May lola daw. Nagaganyan. So, mag-undergo siya ng chemotherapy. Tapos parang sabi daw ng lola, saan ba tayo pupunta? Sabi daw nung bantay, lola, pupunta po tayo dun sa room sa inyo po, lola. Kikimo po. Sabi daw ng lola. Nagalit daw yung lola. Kasi ano bang gagawin dito? Sabi
Ayoko na nga. Ay. Ayoko na. Stop the meaning of this. Sabi, nakakatakot dapat. Bakit comedy na? Ewan ko nga. Aroy naman talaga. Sabi ni Jason, horror dapat to eh. Kaya nga, horror nga. Shout out daw sa, PNP. SAF 24th, sabi niya. SAC. Sabi ni Spencer. Anyway, 7:36. Ituloy na natin ang spookihan dito sa Drive Me Crazy, the Spooky Edition. Pinadala ni Amiel at ang sabi niya, copy-paste ko na lang entry ko last year na di nabasa. Spooky. Spooky. Sana ngayon mabasa na. Hello Kuya Chico. Ako nga pala si Amiel ng Valenzuela. Pagpasensyahan mo na ang 2 short stories ko kasi di ako magaling magkwento. Ay, wag na pala natin. Hindi pala magaling magkwento. Ay, focus. Okay. Seryoso na. Ang unang kwento ko ay nangyari nung bata pa ako, around 3 or 4 years old ako. Nung bata pa ako, parehong may trabaho ang parents ko kaya ang nag-aalaga sa akin ay ang lola ko. Then, nagkasakit siya. At namayapa. Dahil bata pa, hindi ko pa masyado siya naiintindihan that time. Na-recall ko lang itong pangyayari nung napag-usapan namin siya nung medyo nagkakaedad na ako. One time, nung elementary days ko, nagkakakwentuhan kami sa bahay tungkol sa kakatakutan. Nakwento ng nanay ko na sobrang takot niya dahil sa pangyayari 1 week after namatay ang lola ko. Then parang nag-flashback lahat sa akin. Malinaw na malinaw sa alaala ko yung nangyari. Nakita ko ang lola ko sa papag kung saan siya namatay. Nakita ko siya. May lumalabas na dugo sa mata, tenga, at bibig niya. Naka-duster na naka-blue. Tapos tinawag ako ng mama ko. Tinawag ko ang mama ko. Sabi ko, Mami, si Lola nasa papag. Puro dugo. Dali-dali daw niya akong kinuha at lumabas. Tinawagan niya ang tatay ko at pinauwi. Ngayon, Kuya Chico, 30 plus na ako at malinaw pa din sa alaala ko yung pagpapakita sa akin ng lola ko that time. Second story involving my parents. Gabing-gabi yon sa probinsya namin sa Pampanga. Doon kasi kami nakatira dati. Nagkasakit ang kapatid ko at kailangan ng gamot. Dahil nga probinsya, malayo pa ang mga ganon sa amin that time. Kaya sakay ng owner type jeep ay pumunta sila sa Baliwag, Bulacan, which is 30 minutes away sa bahay namin. Dahil doon ang may pinakamalapit na botika. Then ang kwento nila, while traveling sa may Savannah area, ito yung area na puro bukid at walang halos kabahayan. Meron daw busina ng busina sa likod nila. Sabi ng mama ko sa papa ko na paunahin na. Ang kaso, pag minor daw ng papa ko at paglingon niya sa likod ng sasakyan, ay wala naman daw sasakyan. Walang truck,
walang kahit na anong nakasunod sa kanila. Yun lang, Kuya Chico. Sana nagustuhan nyo. At shout out sa inyo ni Papa Jackson. Lagi ko replay past spooky nights mo sa iba't ibang network at dito. Pati sa horror narrators while working from home. PS, ang tunay na nakakatakot ay ang magmahal ng di ka kayang mahalin pabalik. Hindi, joke lang. God bless. And ang mandatory na more powers. Namin sinabi? Wala naman niya, nakakatakot yung kwento niya. Spooky. Isunod natin ito. Pinadala ni John Mark. Ang sabi niya, spooking gabi, Kuya Chico. Narito po ulit ako upang ibahagi ang aking karanasan pagdating sa katatakutan. Kung naaalala niyo po ako, hindi. Just lang. Ako po si John Mark ng San Pedro, Laguna. Oy, kapitbahay. Last year po ay tumawag ako sa inyo sa programa nyo na sa Spooky Edition patungkol sa magkambal ko na kapatid na namatay sa Bicol. Hindi ko masyado ma-recall. Patungkol naman po sa dati kong workplace ang isi-share ko ngayon. 2018 nang ma-hire po ako bilang collection specialist sa isang kilalang motorcycle dealer sa Calamba, Laguna. Medyo may kalumaan na ang building. Ito ay may 4 na palapag at nakakatakot na basement kung saan nakaimbak ang mga lumang motor at mga accident units. Ang kwento sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho, karamihan sa mga accident units na nakaimbak dito ay namatay ang nagmamaneho o minsan ay ang angkas nito. Pero may isang motor doon na pumukaw ng atensyon ko. Ito ay isang accident motorcycle na ang kwento sa akin ng mga katrabaho ko ay isang pamilya na binubuo ng nanay, tatay at isang batang lalaki ang binawian ng buhay matapos maaksidente gamit ang motor na yon. Sinend ko na rin ang litrato ng unit para makita po ninyo. Sa tangke ng motor ay may nakadikit na litrato ng isang batang lalaki na nakangiti habang nakasakay sa motor. Nakaprint lang po ito sa isang bond paper at sa maniwala man kayo o sa hindi, Kuya Chico, hindi man lang kumukupas o naluluma ang litrato ng bata kahit nababasa at natutuluan ito ng tubig. Ang mas nakakatakot pa, Kuya Chico, ay nagpaparamdam at nagpapakita ang bata sa basement maging sa aming building. Isang araw, mag-isang bumaba ang sales representative namin sa basement para kunan ng litrato ang isa sa mga motor para sa kanilang monthly inventory ng units. Nang kunan niya ng litrato ang motorsiklo na ito, ay laking gulat niya nang mag-flash ang camera ay tumambad sa kanya ang isang bata na nakasakay sa motor na nakatingin sa kanya. Sa takot niya ay nabitawan niya ang cellphone at napatakbo paakyat ng opisina. Kitang-kita sa mukha niya ang takot ng mga sandaling yon. Nang tignan namin ang litrato ay wala namang bata na nakunan sa cellphone. Nagkwento rin ang aming collection manager ng kanyang karanasan sa basement na yon. Bandang 4:30 ng hapon, pumabasa ng basement para tawagin ang aming mekaniko dahil malapit nang magsara ang branch. Pagbaba niya, nakita niya agad ang mekaniko na
Nakaupo. Kaharap ang isang motor. Nakatalikod sa kanyang mekaniko. Kinakausap niya ito pero hindi man lang daw sumasagot. Biniro pa niya ito na kapag hindi siya umakyat ay isasarado na nila ang branch kahit maiwan pa siya sa basement. Ang sabi pa niya, bahala ka dyan. Kapag di ka pa umakyat, baka magpakita sa'yo yung bata. Kaso, wala pa rin kibo yung mekaniko. Bigla na lang daw siyang nakaramdam ng kakaibang lamig at kilabot. Dali-dali siyang umakyat sa taas. Laking gulat niya at laking pagtataka niya. Nang may makita siyang motor na paparada sa harapan ng branch at sakay nito yung mekaniko. Nanlambot bigla yung collection manager namin nang sabihin ng mekaniko na kagagaling lang daw niya o kararating lang daw niya dahil may binili siya na pyesa galing sa ibang motor shop. Eh sino yung kinakausap niya sa baba? Yun lang po, Kuya Chico. Marami po sanang kwento pero next time na lang ulit. Sana po ay mabasa nyo ito. God bless and more power sa inyong programa. Happy Halloween. Spooky. Oh, that is always spooking. Hello po sa lahat ng mga ang trabaho ay sa mga warehouse, sa mga basement. Diba, no? Yung mga may kukunin, mauutusan na, uy, kunin mo nga yung ganito. Tapos mag-isa ka lang papasok. Tapos pagbukas mo ng pintuan, parang ang lalim. May mga ganung lugar, no? Yung meron kaming malapit sa amin na bahay. For some reason, pag pumapasok ka dun sa bahay nila, may ilaw naman. Pero parang yung hindi ko ma-explain, no? Yung feels na parang ang lalim nung lugar, parang ang lawak niya na ewan na hindi mo alam kung hindi naman kalakihan yung bahay, pero parang pag pumunta ka dun sa may part, kunyari sa may kusina, mula dun sa may main door, parang maraming hindi ko alam. Huwag na lang, kunyari di ko na lang kinuwento. Spooky. Spook. Gusto niyo yun? Gusto niyo? 7:48. Sabi ni Donald Santos, spooky traffic sa MOA. Kakatakot. Tumapak ng gas kasi blink na. Ay nako, yan ang isa sa mga spooky, no? Yung nakailaw na, yung nagbe-blink na yung sa fuel, di ba? Ibig sabihin wala ka ng gasolina. Hello po sa mga sa motor ba may ganun din? May pagbe-blink ba? Wala naman no? Sa sasakyan lang, no? Di ba yung pagka wala ng gasolina, magbe-blink sa sasakyan, ganun eh. Pag sa motor, basta hihinto ka na lang, ganun. Pero hindi may gauge naman yun eh, di ba? Ako yung motor ko may gauge, pero digital na eh. Ayoko nung, ewan ko, parang mas gusto ko yung old school, no? Yung hindi digital kasi ewan ko, hindi natin alam kung anong, ewan ko. Basta, kayo nangingialam. Gusto ko yun eh. Just. Sabi niya, pautang 5 mo, kuya. Pautang 5 mo rin, wala nga akong 5. Taxi here off to Okada, sakay ko Japanese, pa shout out sila. Hello, Ero. Paano ba bumati? Arigato. Hindi yata ganun ang bati. Sabi ni Jan, mas nakakatakot pang mawalan ng internet habang live pa.
Habang live pa, si Spooky Special ni Kuya Chico. Actually, nakakatakot yun. Ito, nakakatakot na wala na tayo ng background music. Ibig sabihin, ang daldal ko na daw. At sige po, magbabalik po ang special na pagtatang. Chico, tulungan mo ako. Puro katulong! Puro katulong! Diyos. hingi ng tulong. Nauurat na ako. Charot. Welcome po sa final stretch of this special presentation. Ito po ang DMC or Drive Me Crazy, the Halloween special, ang Spooky Edition. Spooky. At hello po sa mga natagalan sa pag-aantay. Haba daw ng break. Sorry na. Pwede ba mag-sorry agad? Sabi ni Quinces, huwag ka magalit, Checo. Sorry na nga eh. Hindi nga ako nagagalit eh. Nakakatakot naman kang mo. Huwag magalit eh. Si Christian Dancel sabi niya, Kuya Chico, hano na. Anong hano na? Ano nang meron? Ito po ang huli sa taon na ito. Ang huling banat ng katatakutan. Kuya Chico, Yan na naman siya, Yan na naman siya. Yan na naman siya. Why naman like that? Sabi dito, Sabi ni John Diaz, share ko lang dito sa comment section. Sige na nga, basahin ko na napilitan. Sabi niya, share ko lang yung malaking spooky experience ko, Kuya Chico. So, 6th and final session ng chemotherapy ko noon. Payat na payat ako at sukong-suko na yung katawan ko that time dahil sa treatment. So, from PGH, pagdating sa bahay, diretso ako sa kwarto para magpahinga. Hinatid ako ng mama ko sa kwarto. Dinalhan niya ako ng gatas at nung naubos ko na yung gatas, pinapatay ko yung ilaw kasi sabi ko matutulog na ako dahil sobrang exhausted ako that time. Then biglang tumahimik na ang lahat. Kahit anong tunog, wala akong marinig. And then, napalingon ako sa entrance ng kwarto ko. Open lang kasi yun at walang pinto. Bukas ang ilaw sa labas ng kwarto ko. Pero sa loob, hindi. Bigla akong may nakitang silhouette ng isang matangkad na di ko alam kung tao ba or kung ano yun. Kasi mahaba yung mga braso, payat at matangkad. Di ko ma-recognize yung itsura niya kasi sobrang lantang gulay ako galing chemotherapy. Biglang umikot yung paningin ko. Hindi ako makabangon or makasigaw dahil sira ang lalamunan ko that time. Ang naiisip ko lang, parang sinusundo na yata ako. Natakot din ako, Kuya Chico. Kaya ang ginawa ko, pinilit ko na lang na dumapa at magtago sa unan habang nagdadasal. Hinihingal ako. Hanggang sa nakatulog ako yung saglit. Saglit lang yun nangyari pero memorable sa akin. Akala ko yun na yung sundo na sinasabi. Yun lang. Che. Ang check. Kaya ka sinusundo eh. Charot! Just lang. Oh, spooky. Spooky. That is so spooky.
Well, at least 'di ba? And again, I am happy to know na ikaw ngayon ay matatawag ng survivor, 'di ba? It's a yehe. It's a clap. 8:30. Tuloy-tuloy na natin ito, no? Ang ating next spooky story ay pinadala sa atin ni Pat. Sabi ni Pat, magandang araw, Kuyang Checo. Saan ang araw? Nasaan? Charot. Tas lang. Magandang araw, Kuyang Checo. Ako ulit ito, si Pat, na kung maaalala mo ay nabasa mo rin ang story ko about sa factory sa Marikina at White Lady encounter ko noong last 2021 Spooky Edition. Sa awa ng Diyos, after more than a decade, simula nung nakakita ako ng White Lady ay wala na akong naramdaman o nakita pang mga bagay na hindi maipaliwanag. Naging kampante ako na kailanman ay hindi na ako gagambalain ng mga nilalang na hindi nakikita. Sana mabasa mo ang kwento kong ito, Kuyang Checo. Ganito kasi yon. Last year, nag-decide akong mangupahan sa isang apartment around Makati kasi mas favorable sa akin kung mas lalapit ako sa workplace ko since naturally taga Marikina ako. Kahit na ba may sasakyan na ako ngayon, talagang napaka-hassle pag naipit ka sa traffic. Talagang mapapamura ka na lang. So, para sa kapayapaan ng isip ko, nangupahan ako dito sa Makati. Ang ganda naman ng place na to. Sulit ang bayad kung tutuusin. Unang gabi ko nga dito, sobrang komportable agad ng tulog ko. Para bang welcome na welcome ako. Pero, guni-guni ko lang pala yung welcome nga ako. Alam mo ba yung mga gamit na biglang nawawala? Kahit na alam mo kung saan mo inilapag pero wala na doon. Madalas mangyari yan sa akin simula nung lumipat ako dito sa apartment. Last March nga lang, nanonood ako sa tablet nang bigla akong tinawag ng kalikasan. Very vivid sa isip ko na inilapag ko yung tablet na nakaplay pa yung documentary na pinapanood ko doon sa may lamesa sa kwarto. Pagbalik ko ng CR o pagbalik ko galing ng CR, wala na doon yung tablet. Di ko alam kung nagiging ulyani na ba ako pero hinalungkat ko lahat kasi sigurado ako na doon ko lang nilapag sa lamesa yun. Imposibleng may magtago habang nagsisiyar ako dahil solo lang ako dito. Galit na talaga ako, kuya, dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko talaga makita. Sa sobrang taranta ko ay pati sa CR na pinanggalingan ko ay chinek ko na rin kung baka nabitbit ko at nakalimutan ko lang. Pero wala. Kuya, ang laki ng tablet para hindi ko agad makita sa maliit na apartment ko. Saka isa pa, iniwan ko yun na nagpe-play yung docu-video. Imposible talaga pero sa sobrang pagtataka ko, pagbalik ko galing sa CR, dahil nga hinahanap ko doon, ay nakita ko, nandoon na ulit sa lamesa yung tablet. Ang mas nakakakilabot ay umaandar na yung video for more than 40 minutes. Sa tagal kong naghahanap ay imposible na hindi ko ito mapansin sa lamesa. Lalo na't nakaplay nga ang video. Kinilabutan ako ng sobra. That time alam ko na may hindi tama pero kibit balikat na lang ako. Nasundan ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag dito sa apartment. Isang beses nakatulog ako sa sofa dahil siguro sa sobrang pagod nang maramdaman ko na may nakatayo sa paanan ko. Nung idilat ko naman ang mata ko, wala namang tao. May pagkakataon din na may
kakatok sa pinto, pero pagbubuksan mo naman, wala rin namang tao. Ito pa ang isang event na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalaro ako ng game sa console, ay may narinig akong boses galing doon sa CR. Di ko masyadong narinig ng malinaw pero alam kong tinatawag niya ang pangalan ko. Ang mas nakakakilabot ay kaboses niya yung kapatid kong babae. Alam kong hindi siya yun kasi that time, she's in Bicol at paano siya makakapasok ng unit ko? Wala naman siyang susi. Ako naman dahil atapang na tao, kuno, ay sinugod ko yung CR pero again, nung buksan ko yung ilaw sa loob ay wala namang katao-tao. Hindi ko nga alam para akong mababaliw sa mga nangyayari dito. May isang pagkakataon din na habang nanonood ay may napansin ang gilid ng mata ko na may nakatayo malapit sa akin. Pero eto na naman, nakaka-frustrate kasi nung lingunin ko, wala naman tao. Paulit-ulit na lang. Siguro ang pinakamalala so far was nung nagkasabay kami nung tropa ko sa JP Rizal habang nagdadrive ako ng kotse at siya sa motor naman. That time we greet each other. Pero nauna na siya kasi ako lang naman ang naipit sa traffic. Weeks after that, nagkita kami ulit sa isang fast food chain at sa totoo lang, muntik pa kaming mag-away kasi pinipilit niyang may kasama ako sa kotse. Our conversation goes like this. Sabi niya, "Pat, ayos ka. Sino yung chick sa backseat mo nung nakaraan? Sama mo naman minsan para makilala namin." Tapos sinagot ko naman siya na, "Unggoy ka ba? Pinagsasasabi mo. Wala akong kasama, tol. Nakainom ka ba?" Galit naman siyang sumagot. Nagmura. At sabi niya, di ba tumango pa nga at ngumiti pa sa akin? Tirador ka talaga ng nurse no? Ano yun, taga-amang o kirino? Hype ka rin no? Wag mo na ikahiya kasi ang ganda kaya. Sobrang napipiko na ako that time, kuya, pero nagtimpi lang ako kasi baka mag-away pa kami ng tuluyan sa loob ng fast food. Hindi kasi ako natutuwa na sasabihing may kasama ako sa loob ng maliit na sasakyan ko, wala naman talaga. Saka kung may bago man akong jowa, malamang proud ko pang ipagkakalat sa mga tropa ko. Napaka-intrigero naman kasi talaga ng kaibigan kong yon. Pero what's even worse ay sino yung sinasabi niyang nurse na nakasakay sa kotse ko? Wala akong kilalang nurse at mas lalong wala akong isinakay that time. Sa ngayon, dito pa rin ako nakatira. Ipinakiusap ko muna yung bunso kong kapatid na dito muna magstay since sa Makati rin siya pumapasok. Para kahit paano ay may kasama ako. Di ko rin kasi maiwan tong apartment. Ang hirap maghanap ng lilipatan. Siguro next time, pero sa ngayon, tiis muna. Sige na kuya, eto na muna sa ngayon. Baka next year madugtungan na story ko dito sa apartment. Maraming salamat. At actually, habang tinatype ko to ngayon sa laptop, ay parang may nakatitig sa akin dito sa loob ng apartment.
Ako lang mag-isa today. Bahala na si Batman. Multo ka lang, mas nakakatakot mawala ng pera. Ay, totoo. Mag-agree lahat. PS, Kuyang Checo, ikwento mo na rin yung sinasabi mong experience mo na ayaw mo pang ikwento last year. Ayoko nga ba't ko ikikwento? Dahil isa rin akong intrigero, sige na, kwento mo na sa amin. Charot lang. Maraming salamat ulit. Spooky. 8:41. Tuloy na natin. And this could probably be our last story for this year. Itong story na to ay galing kay Aika. Sabi niya, magandang gabi po, Kuya Chico. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aika. Gusto ko lang pong i-share ang isa sa hindi ko malilimutang spooky story na naranasan ko. Itong pangyayari ito ay nangyari noong college pa ako 6 years ago. Isa akong cultural artist scholar noong college at kasali ako sa choir ng aming university. Natatandaan ko at malinaw pa sa isip ko, Holy Week yun. May event kaming kakantahan at 5 a.m. ang call time namin. Kaya naman, 4 a.m. pa lang umalis na ako ng bahay. May kalayuan ang aking school sa bahay, kaya nagdalawang sakay ako ng jeep. Normal na araw lang sana, pero naging kakaiba nang mapansin kong may ka-schoolmate akong nakatayo sa bababaan ko ng jeep sa terminal. Napansin kong parang balisa siya. Pawisan, basa ang buhok. At ang pinagtaka ko, naka-uniform siya, wala naman kaming pasok. Hindi ko pinagtuunan ng pansin dahil 15 minutes na lang, 5 a.m. na, kaya nagmadali na akong sumakay ng jeep, ang isa pang jeep sa terminal. Mabilis namang napuno ang jeep dahil sa mga kasabay kong nagtatrabaho sa pabrika. Tinitignan kong mabuti ang mga taong nasakay sa pagbabakasakaling may makasabay akong ka-choir ko at sabay na kaming papasok. Maya-maya, sabi ng driver, makikisuyo na lang po ng mga bayad, aalis na po tayo. At nakaalis na nga ang jeep. Tahimik na sa loob dahil halos tulog lahat. Okay naman, nakapikit ang mga pasahero. Malapit na akong bumaba nang biglang may kamay sa harapan ko na nanggaling sa kaliwang banda. At narinig kong pabulong na sinabing, paabot ng bayad. Nagtaka ako dahil kinolekta na ng driver lahat ng bayad namin kanina. Bakit may magbabayad pa din? Nilingon ko siya. Tinignan ko siya mata sa mata. Dahan-dahang nagtayuan ang balahibo ko sa braso nang makita ko yung schoolmate kong nasa babaan ng terminal kanina. Ganun pa din ang itsura. Balisa, basa ng pawis, basa ang buhok. Aabutin ko na sana yung bayad niya nang mapansin kong tuklap-tuklap ang kuko niya at ang mga balat sa braso. Madumi at parang nabali ang lahat ng mga daliri niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Inulit niya yung sinabi niya, pero mas mahina na ito. Ang sabi niya, paabot ng bayad. Naiiyak na ako sa takot dahil sa puntong yun, alam ko na kung ano siya.
Kasi bata pa lang ako, nakakakita na po ako ng mga tao na akala ko nakikita din ng lahat. Yung mga tao na minsan nang namuhay sa mundong ito at hindi pa nakakatawid. Mga taong hindi pa nila alam na patay na sila o hindi nila tanggap na patay na sila. Sa mga oras na yon, laking pasasalamat ko at may pumara. Bumaba ako kahit medyo malayo pa ako sa school. Bumaba ako ng walang lingon-lingon. Binilisan ko ang lakad ko hanggang sa makarating ako sa school. Mangyak-ngyak akong nakita si Kuya Guard at binati ako ng good morning. Sa wakas, alam kong totoong tao na ang kaharap ko. Tinanong niya ako kung napano daw ako dahil parang takot na takot daw ako. So kinuwento ko ang nangyari sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Oo nga pala. Sa ganitong araw, taon-taon nagpapakita siya sa mga estudyante namin dito. Huwag mo na lang siya pansinin para tigilan ka na niya. Mamaya ipagtitirik na lang namin siya ulit ng kandila. Nagtaka ako, sabi ko, sino siya kuya? Kinilabutan ako sa sagot niya. Sabi niya, siya yung dating estudyante dito. Katulad mo, member din siya ng isang organization dito sa school. Kaso nabangga siya diyan mismo sa tawiran sa tapat habang naghihintay ng jeep. Nagulungan ang kalahati ng katawan niya at namatay. Kinabukasan, Kuya Chico, hindi na ako naka-attend ng isa pang event na dapat ay kakantahan din namin dahil nilagnat ako. Ito ang nagiging consequence kapag pinapansin ko or hindi sinasadyang napapansin ko sila. Hindi ko maiwasan dahil madalas hindi ko na alam kung tao pa ba talaga ang mga nakikita ko. Para din silang buhay na nagpupumilit makisalamuha sa mundo na hindi sila kabilang. Yun lamang po, Kuya Chico. Maraming salamat po. Spooky. Spooky. Bakit parang mas naawa ako kaysa sa natakot? Hindi ako natakot. Naawa naman ako. May ganito rin na may isang story din na naawa ako. Ayun yata yung kaninang nag-send na, 'di ba, nung yung ba yun yung kambal? Yung ba yun? Na namatay yung kapatid niya na kambal. Oo, na imbis na naawa talaga. Yung parang naiiyak na ako. Ganun yung naramdaman ko. Uy! Why naman like that? Sabi ni si Ape. Ano ba, Ape ba to? Ape. Sabi niya, bakit kaya may lagnat pag ganun? Pag pinansin niya. Hindi ko alam. Di ba nangyayari din yan, no? Madalas na tayo nakakarinig ng ganyan na sa sobrang takot niya nilagnat siya. Di ba may ganun? Siguro feeling ko yung lagnat ay, kumbaga scientifically, ito yung natural response ng katawan natin kapag may unnatural na nangyayari, di ba? Kunyari, kapag may virus or bacteria, yun naman yun, di ba? Usually lalagnatin ka dahil yung antibodies mo ay nilalabanan yung virus or bacteria na nakapasok, di ba? Yung mga pathogen. May quiz tayo. Get 1/4. That's so spooky. Ay, nako. Sabi dito, true. Pag may quiz, nilalagnat din ako. Sabi ni Lali. Ako, pag may quiz, pag may quiz, okay lang. Pero para ako magkakasakit kapag may recitation. Aminin nyo, di ba? Pag quiz, okay lang sa akin yan. No?
Lalo na pagka may index card. Ganyan, di ba? Tapos di babalasahin kung ay, para ako talagang gusto kong stretcher, gano'n. Diba? Sabi nga sa kanta ni Juan Carlos, oh, diba? Ay, aroy. 9 more minutes before 9. So, there you have it, guys. Maraming thank you. Naitawid natin ang 3-day special ng Drive Me Crazy. At huwag kalimutan na bumoto dahil kami po dito sa Energy FM ay nominated sa Lionheart TV Roar Awards. So ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Chico, kasama sina Papa Jackson at si Gandang Kara, kaming tatlo ay pare-parehong nominado para sa favorite DJ. So boto na kayo, pili na kayo kung sinong boboto. Pero syempre dahil ako iboto niyo. Boto niyo ako. Kahit tayo naman pare-pareho tayong dito sa Energy FM, di ba? So, whoever wins naman, panalo ng Energy FM, no? So, boto na po. Every 6 hours ay pwedeng bumoto. So, mag-alarm kayo. Mag-alarm kayo, boto. At speaking of Energy FM, ang Energy FM mismo ay nominated din para sa, hindi ko kung best ba? Best radio station of the year, parang ganyan, station of the year. So pwede, boto nyo po kami, no? At bukod doon, ang Carjack, which by the way, ay mangyayari ngayon, Carjack Night ngayon, ay nominated din sila sa iba pang categories, no? Yung podcast, no? Meron sa podcast at meron yung fans club ba? Parang ganyan, no? So yung dalawang nominasyon na yun ay kasali din sila. So at alam ko namang kayo isusuporta, di ba? So ngayon pa lang, maraming thank you at ngayon pa lang congrats sa mananalo, no? At sa lahat ng mga nominado din, no? Sa lahat ng mga nominado dahil we are equally deserving of this award, no? Or pagkilala, no? Ma-nominate ka pa lang, malaking bagay na. So maraming salamat po, no? Daming gusto magpetisyon na pahabain daw ang Spooky Nights. Gawin daw 1 year, no? Alam nyo, mas maganda na rin gantong nabibitin kayo, di ba? Mas magandang may beaten factor para hanap-hanapin. Yun O tignan mo, ganito lang, 3 days lang sa isang taon. So ano nangyayari? Hinahanap nyo. January pa lang, hinahanapan nyo ako ng Spooky. Ewan ko sa inyo. Ay nako, but maraming salamat. Sabi yun, malaki ba ang boto mo? Malaki. Gusto mo bang makita? Buti sana kung makikita mo, hawakan. Charat! Just lang. Ay nako. O siya, 6 more minutes before 9. Again, thank you so much, guys, no? Sa mga hindi ko na nabasa ng mga entry, sorry na, no? Patawarin nyo na ako. Ulitin natin to next year ulit, no? Hindi ko masabing same time, same voice. Kasi, di ba, next year pa kasi. So malay mo, magrambulan kami ng schedule dito. Biglang, di ba, mapunta na ako na 3:00 ng madaling araw. Hindi ko naman alam kung, di ba? Malay mo, biglang pagising bigla ni Papa Jackson, sabihin niya, si Kuya Chico, ilagay ko kaya to sa 3:00. Ganon din yung boses. Just! Maisipan niya ako ilagay sa 3:00. Oo. So, hindi ko masabing same time. Basta ulitin natin to next year ulit, ha? Maraming salamat. Ang aking mga social media, no, at Kuya Mong Chico, KUYAMONGCHICO. IG, no, Twitter, ngayon X na. Oh. Sa TikTok din, ha? Okay. Alright. At
happy weekend, long weekend para sa iba, no? Kasi yung iba may next week, 'di ba? Yung itong week na darating, yung iba naka-leave na sila diyan, no? Parang ano na, babalik 7 na ba or 6 na ba? Parang ganun, no? Ako ganun. It's a yay! So, undas, 'di ba? Naway magamit natin itong panahon na ito para magnilay-nilay din, no, at alalahanin ang mga namayapa nating mga mahal sa buhay, no, at pati ang mga taong mga malalapit sa atin, ano. Na tradisyon, no, na magtitirik na ako lagi, no, hindi pwedeng ako yung laging ganyan. At OA ako maglagay ng kandila sa bahay namin. Inuubos ko yung 3 pakete ng sperma, no. Ilan yung laman nun, lahat yun inuubos ko. Parang may kulto sa bahay pag promise. Gusto ko maliwanag, hindi ko alam. Gusto ko yun. At gusto ko ako yung nagtitirik ng isa-isa. Tapos ang liwa-liwanag, lahat ng mga taong dumadaan nagtitinginan kasi parang may bonfire. Promise, hindi ako nagbibiro. Ganun ako mag-ano. But, and I hope, ang lagi ko ding dinadalangin kapag ka gano'n, naway ang mga kandila, no? Ang liwanag ng kandila ay magsilbing tanglaw, no? Sa mga kaluluwa na nangangailangan nito. So, enjoy your long weekend, guys. Ang paggunita, no, sa undas. Sana'y again makapag-reflect at maalala natin ang mga nauna na nating mga mahal sa buhay. Until then, this has been DMC, Drive Me Crazy, and this has been your DJ. Ako po si Kuya Chico, Your favorite DJ. saying goodbye. Take care. Have a great weekend. And Godspeed. Just keep it right here on Energy FM. Susunod na ang Carjack para sa Carjack Night. Sa mga babiyahe, mag-ingat, ha? Sa mga pauwi, mag-ingat din. Kami po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo.